Susunod ko lang po yun. So, again, magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po for coming here ngayong umagang ito. So, before tayo mag-umpisa, reminder lang po dun sa mga schedule natin. So, mamaya pong 4 p.m. So, in-adjust po yung time ng Youth Christmas Party. Mamaya, 4 p.m. na po, mga youth. So, mamaya po ito. And then, ready na po ba yung mga youth? Ready na kayo? Yes. Ready na? Bakit dumami yung youth? So 4 p.m. yung yung pajama mo naka-ready na. Okay. And then ngayon po ito na po yung last day ng sign up po para sa Christmas party ng mga adults para po mabilang namin yung exact na mga gagamitin po natin. So please isulat niyo po yung pangalan niyo. Kayo pong lahat na hindi pa nakasulat, please confirm niyo po yung pangalan niyo. O isulat niyo po yung pangalan niyo dun sa likod. Dahil sa December 19, Friday, 6 p.m. po, dito po tayo, dinner Christmas party ng buong church. Okay po? So please come and be blessed sa Friday na yun. At inuulit ko po, Christmas Eve service natin is 6 p.m. Miyerkules po yun. Okay, 6 p.m. And New Year's Eve, ganun din po. Miyerkules at 6 p.m. Yung Sunday po natin, 24. Potluck. Yung po Christmas Eve service natin is potluck po. So kung gusto niyo pong magdala ng mga konting kakanin o yung dalhin niyo po yung niluto nyo sa bahay, yung lahat, dalhin niyo ito. Pwede din po. Hindi, joke lang po. So, Christmas Eve service is potluck po. So, bring what you can o ano po yung pwede niyong dalhin. It's up to you po. Pwede rin po kayong hindi magdala. It's okay. Okay po? And then yung New Year's Eve, wala pong potluck yun. It's just a service. Okay? So 6 p.m. po. At yung December 28 Sunday is ano lang po yun, casual na Sunday service po natin. So, and then it's the same at yung Sunday at January. Okay po? It's Sunday, casual Sunday service po tayo. Wala pong mga cancel. Yun lang po. So, thank you so much. So if you have your Bible, please turn to Ephesians chapter 4, verses 7 to 16 po tayo. So, growing into the fullness of Christ. Yan po yung title natin ngayong umagang ito. So let's pray. Panginoon, salamat po sa umagang pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. At yung buhay na meron kami ngayon, yung grace, your mercy, your love towards us, Lord, na pinagkakalam mo, even Lord, we don't deserve it. But still, Panginoon, araw-araw, Lord, binibigay niyo sa amin. Salamat po. And thank you, Lord, for dying on that cross, Lord, for our sins, for the blood that you shed para linisin yung aming mga kasalanan. Ngayong umagang ito, aming panalangin na, Lord, pusuksan niyo po kami ng iyong banal na Espiritu. Yung mga salita mo na ituturo mo sa amin ay tumimo sa bawat puso namin, Panginoon, at sa pamuhay namin. Hindi lang po pakinggan, but Lord, isa pamuhay namin bilang mga anak mo. So salamat po for the privilege of, Panginoon, studying your word, Panginoon. At Panginoon, nawa, patuloy na ikaw yung mamuna at maging ilaw ng buhay namin. Love you, we praise you. In Jesus' name we pray. Amen. So, it's about gift of growing church. Okay? Ang one of the greatest na challenges sa church ngayon, sa panahon natin ngayon, today, is spiritual maturity o immaturity. Tama po ba? Na kung saan tayo ay nabubuhay ngayon sa mundong ito na puno ng distraction ang mga tao, mga Kristiyano, di ba? Tayong mga Kristiyano na namumuhay sa mundong ito na maraming distraction. Hindi lang yung mga unbelievers, but even us, Christians, ay puno ng mga distraction. Division, pagkaka-division ng church at deception. Maraming Kristiyano ay ramdam nila yung
overwhelmed sa kanilang buhay. Or maraming Kristiyano din na hindi sila sigurado ano ba yung purpose nila as a Christian. Diba? Or some Christian disconnected from the body of Christ. Iba naman, mga believers o ibang mga Kristiyano naman, nararamdaman nila yung growth nila as a Christian ay napakabagal. Yung iba naman, kinukompare nila yung sarili nila sa iba. Bakit siya? Bakit ako? Diba? Kinukompare nila yung kanilang buhay Kristiyano, yung kanilang mga ginagawa sa ibang tao. Na bakit siya? And yung iba naman, still wonders, Lord, ano ba yung lugar ko sa church mo? Diba? Yun yung katanungan ng mga ibang Kristiyano. Na tinatanong nila, Lord, ano ba yung lugar ko sa church mo? What is my place in your church, Lord? Hanggang ngayon, na matagal ng Kristiyano pero ganun pa rin yung tanong niya. Lord, saan ba ako lulugar sa church mo? Ngayon, umagang ito, in Ephesians chapter 4, verse 7 to 16, sinasabi sa atin directly to this, itong mga concern na to, itong passage na to, Paul, pinapakita niya sa atin that Jesus has given us, each believer's grace, gifts, at mga roles para tayo tumulong sa kanyang church to grow. To maturity. Ito yung ituturo sa atin ni Pablo. Pinapakita niya na spiritual growth, hindi lang ito aksidente. But ito ay intentional, beautiful, at empowered ng ating Panginoong Jesucristo Himself. So, itong passage na to tells us that the same Jesus na nagligtas sa atin, now molding us and shaping us. It intend na gamitin niya tayo to build His church into a strong, united, at mature body that nagre-reflect yung glory niya sa mundong ito. So, tingnan natin at pag-aralan natin ano ba yung gusto sabihin ni Pablo in those verses na babasahin natin ngayong umagang ito. So, let's start in verse 7 to 10. Nasabi ni Pablo dito, ngunit ang bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat ng kaloob ni Kristo. Kaya nga, sinabi niya, sa kanyang pag-akyat sa itaas ay kinuha niya ang maraming bihat at nagbigay siya ng mga kaloob sa mga tao. Nang sinabing siya ay umakyat, ano ang kahulugan niyon? Hindi ba ito ay nangangahulugang siya rin ay bumaba muna sa mababang dako ng lupa? Siya na bumaba ay siya rin umakyat sa itaas ng lahat ng mga langit upang kanyang kuskusin ang lahat ng mga bagay. In New King James Version it says, but to each of one of us grace was given according to the measure of Christ's gifts. Therefore, he says, when he ascended on high, he led captivity captive and gave gifts to men. Now this, he ascended. What does it mean? But that he also first descended into the lower parts of the earth. In verse 10, he who descended is also the one who ascended far above all the heavens, that he might fill all things. Sabi niya dito. So, again, tignan natin muna yung salitang, but to each one of us, grace was given according to the measure of Christ's gift. Sabi niya rito, di ba? So, Paul, nagsimula siya dito by emphasizing na tayong lahat na naniwala sa ating Panginoong Jesus, every believer ay nakatanggap ng grace. Ito yung grace na sinasabing charis. Hindi yung charis na pag nagjo-joke ka, charis. Sabi mo, hindi. Ito yung grace na sinasabing charis. Ibig sabihin, divine enablement. Diba? Hindi yung salitang, joke, charis. Hindi ito, diba? Itong charis na ito, itong grace na ito na sinasabi dito, divine enablement, spiritual empowerment. Hindi ito saving grace. Ano ito? Serving grace. Ito yung grace na binigay sa atin para tayo ay maglingkod. The ability to function
in the body of Christ. Bilang tayo ay mga believer. So Paul, kinote niya dito yung Psalm 68. Diba? Na kung babasahin natin, na dinescribe niya dito, a conquering king who ascended in victory and give gifts to his people. So Christ, Jesus, bumaba siya sa lupa at tinalo niya, defeated yung kasalanan at kamatayan. Then, umakyat siya, distributing, sabi dito, spiritual gift as proof ng kanyang pagkapanalo o triumph. Sabi din Psalm 68. Tama? So, kung titignan natin sa history ng context, yung mga ancient victories o pagkapapanalo ng mga isang hari, kapag ang isang hari nag-conquer siya ng isang kaharian at nanalo siya, itong king na to will distribute yung treasure niya, yung lahat ng na-hoard niya o yung lahat ng nakuha niya doon sa victory niya, conquering other kingdom, ibibigay niya yung treasure na yun sa mga tao. Diba? I-distribute niya sa mga tao. So Paul, ginamit niya dito yung imaginary niya. Diba? Yung imaginary niya para ipakita that Jesus sa kanyang victory gives o magbigay siya ng spiritual gift to equip His church. So every believer, ibig sabihin dito, lahat tayo na nananampalataya, lahat tayo na nagtiwala sa Panginoong Jesus has God-given gift. Meron tayong kanya-kanyang mga gift na binigay ng ating Panginoon. So hindi mo pwedeng sabihin na Kristiyano ka pero sasabihin mo sa sarili mo, useless ako. Sabihin mo, purposeless ako. Hindi. Dahil dito malinaw that Jesus Christ, nung pumanik siya sa langit, He distribute the gift to those who believe in Him. So lahat tayo, merong mga gift na nakatago dyan. Some of us, nakita na. Alam na kung ano yung gift na yun, but some of us, nandun pa rin, nakatago. Kahit minsan, yung some of us, alam natin, pero pilit natin tinatago. Hindi natin ginagamit yung mga gift na yun. But again, we cannot say that tayo ay useless or purposeless because we have gifts. Ang isang church, nagiging mahina ito kapag yung mga members niya hindi ginagamit yung gift na binigay sa kanila ng ating Panginoon. Knowing our gift, makakatulong sa atin na maglingkod ng may kagalakan at confidence. So ano ba yung mga gift niyo? Ano ba yun? Kayo lang yung nakakaalam. Diba? So if you know your gift, knowing your gift, sabi dito, makakatulong sa atin na maglingkod ng masaya at may confidence. Huwag natin itago yung ating mga gift na binigay sa atin ng Panginoon. Dahil, huwag din tayong maniwala dun sa kasinungalingan na wala tayong ma-offer sa church ng ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon mismo empowered you and me, tayong lahat, at binigyan tayo ng kanya-kanyang mga gift sa buhay o kaloob sa buhay natin. Huwag natin itago, huwag natin ilagay sa treasure box yung mga gift natin. Diba? Huwag natin ibaon sa lupa yung mga gift o yung mga kaloob na binigay sa atin ng Panginoon. At pinakamahalaga, huwag natin i-compare yung mga gift o yung kaloob na meron tayo sa iba. Diba? Bakit siya marunong siyang magturo? Bakit siya marunong siyang magluto? Bakit siya marunong siyang magganito? Diba? Minsan, ganun tayo. Diba? We compare yung mga gift natin sa ibang tao. So don't do that. Gamitin natin yung gift o yung kaloob ng Panginoon sa buhay natin for His glory. Diba? Christ, Jesus, personally entrusted you and me with grace. Grace that, sabi nga, meaning serving grace. Gamitin natin to His glory. The same power that raised Jesus from the dead equips us. Tayo, for you, dun sa kanyang pagtawag. Tayo ay parte ng kanyang victory. So gamitin natin
Ano ba yung mga gift na yun? Ano ba yung mga kaloob na yun? Kayo lang po ang nakakalam nun. Pag-pray nyo, di ba? Panalangin nyo sa Panginoon, Lord, ipakita mo ano yung gift ko so that I can use para magamit ko for your glory. Dahil dito malinaw na sinasabi ni Pablo at ang salita ng Panginoon that when Jesus Christ ascended in heaven and when we believe in Him, He gives us gifts. Binigyan niya tayo ng kanya-kanyang mga gift. Mga kaloob. So, huwag nating itago yun na parang treasure. Diba? Na hindi natin gagamitin. Huwag natin ibaon sa lupa na dyan ka lang. Diba? Kaya kung dumami ka. Hindi. Gamitin natin. Use it for the glory of God. Gamitin natin ang bagay na yan. And then sinabi niya rito, when He ascended on high, He led captivity captive and gave gifts to men. Diba? So gusto ko lang i-emphasize, gusto ko lang ipaliwanag sa inyo itong verse na to in Ephesians 4:8. So when He ascended on high, ano bang ibig sabihin dito ni Pablo? So dito, sinasabi niya, it's about Jesus returning to heaven. Diba? After ng kanyang resurrection. Okay? So after completing, nakumpleto ni Jesus yung mission niya dito sa earth. Jesus, nabuhay siya ulit. Diba? Namatay siya, and then He rose from the dead. At pumunta siya sa langit. Diba? He ascended into heaven. Sabi dito, on high. Ibig sabihin, heavenly realm. Okay? The place ng authority and glory. So Jesus, ibig sabihin dito, He's now exalted above all powers, demons, at sa mga authorities. Ibig sabihin, He is victorious King. And then, yung pangalawa, sinabi niya dito, He led captivity captive. Okay? So, anong ibig sabihin naman nito? Itong praise na to, describe Jesus, yung victory niya over everything. Yung pagkapanalo, yung victory ng ating Panginoon sa lahat that once held yung mga tao, yung humanity into bondage. Okay? So, merong dalawang main biblical ideas behind itong salita na to, na He led captivity captive. So, may dalawang, explanation behind sa sinabi ni Pablo na to. So, una, ito yung explanation ng unang explanation that He led captivity captive. Okay? So, Jesus, unang explanation, Jesus defeated yung spiritual enemies. That yung mga tao is captive before Christ. So, yung bago pa dumating ang ating Panginoon, tayo, o yung mga tao, is captive o nakakulong. Saan? Under sin, death, Satan, and spiritual darkness. Okay? Bago dumating ang ating Panginoon Jesus. Okay? But nung dumating siya through His death and resurrection ng ating Panginoong Jesus, Jesus, ang ating Panginoon, broke the power ng kasalanan. Okay? So, Jesus defeated death also. Nung dumating siya. Nung namatay siya dun sa krus. And Jesus disarmed yung mga demons. Those He led captivity captive, ibig sabihin, kinuha niyang captive yung mga bagay na dati nag-hold sa atin captive o bumibilang po sa atin o anong ibig sabihin yung bihag yun, di kulong, bihag yun, yung bumibihag sa atin, di ba? Yung mga kasalanan, yung mga yung kamatayan, si Satan, tsaka yung spiritual darkness, binihag ng ating Panginoon yon na dating bumibihag sa atin. Okay? Nung siya ay namatay doon sa kasalanan. Yun yung unang explanation. Pangalawa is, ito yung isang explanation naman dito. Jesus liberated yung mga righteous who were waiting doon sa Old Testament saint. Okay? Katulad nila Moses, ng mga, basta yung mga nandun sa Old Testament. Ibig sabihin, pinakawalan niya yung mga righteous people
doon sa Old Testament. Maraming scholar naniniwala itong praise na to also refers to Jesus Christ. Proclaiming yung victory niya doon sa realm ng mga patay. Makikita niyo yun in 1 Peter chapter 3 verse 19. Okay? If you wanna write it down. Jesus proclaiming victory doon sa realm ng mga patay. Leading yung mga righteous people or righteous men into the presence ng ating Panginoon. Okay? Hebrews chapter 11 verse 39 to 40. Kung gusto nyo rin basahin yun later. Dahil, marami akong bibigay na verses sa inyo, but you can write it all down. Hebrews 11:39-40. Yun yung leading righteous into the presence of God. Okay? Ibig sabihin dito, Jesus is the deliverer. Siya yung nagpalaya sa lahat ng mga prisoner, hindi lang dun sa mga righteous. But pinalaya niya rin yung bilanggo ng takot, kasalanan, at judgment and darkness. At tayong lahat yun, pinalaya tayo ng ating Panginoon. So yun po yung dalawang meaning ng He led captivity captive. Dalawang meaning po yun na some scholar believe that Jesus bumaba siya and preached the gospel doon sa ilalim. And yung una naman is Jesus Christ defeated yung sin, death, and Satan and spiritual darkness at pinalaya niya tayo into the yung mga bagay na kabilanggo tayo dati. Okay? So, again, let's go back doon. And sabi niya, and give gifts to men. Ito yung sinabi ko nung una, na pinaliwanag ko na after Jesus returning in heaven, Jesus binigay niya yung mga spiritual gifts sa atin. Diba? Yung mga gift na meron tayo. Mga kaloob. Gift sa mga church through the saan? Holy Spirit. Diba? Nung tinanggap natin ang ating Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas, bigyan niya tayo ng banal na Espiritu. And through the Holy Spirit, He poured out yung mga gifts, mga kaloob na meron tayo ngayon. So, like sabi ko nga kanina, sa mawas, alam natin yung mga gift o kaloob na meron tayo. Some ginagamit nila yung kaloob na yun for the glory of God. But some of us still hiding yung mga gift na yan. Some of us still shy o nahihiya na gamitin yung mga gift na yan until now. So I encourage you, ngayong umaking ito, si Paul, in-encourage niya tayo at ang ating Panginoon use those gifts that God has given us. Jesus died for us. Diba? That He ascended doon sa heaven. Nanalo siya. He got yung victory na yun. And He gives us those gifts who believes in Him. Naniniwala sa Kanya. Okay? So, ito yung mga unique abilities and grace given to every believer. Ibig sabihin, the victorious Jesus Christ, dinistribute niya yung mga kaloob sa Kanyang mga anak. Tayo, so that we can serve. We can serve Him. We can build and strengthen yung Kanyang church. So Paul, ginamit niya yung picture na ito para ipakita sa atin that Jesus Christ is victorious at binigay niya yung mga gifts sa atin. Jesus is the victorious King na shinare niya yung victory niya sa atin by giving us the gift. So, Jesus ascended on high. Jesus returned to heaven in victory. He led captivity captive. Ibig sabihin, defeated yung kapangyarihan that minsan na bumihag sa isang katauhan in bondage and liberated the captives. O pinalaya niya tayo, nabihag ng mundong makasalanan nito. So, and then He gave gifts to men. Tayo, na naniniwala sa Kanya, He empowered niya tayo bilang mga believers with spiritual gift. Like I said, to build His church para maging matatag ang Kanyang church. Because Jesus ascended so that we can live under yung Kanyang authority and victory. Because He defeated captivity. Hindi na natin kailangan mamuhay bound by sin. Dahil pinalaya niya na tayo sa mga fear, sa kasalanan, sa addiction, or darkness. And He gave gifts to us. Every believer, tayong lahat nandito,
at naniwala sa ating Panginoon, meron tayong purpose. Purpose to live for Him. Purpose to serve Him. And it's equipped. In-equip niya tayo to serve Him. To give Him glory. So use your gifts. Gamitin natin. Ano ba yun? Tanungin natin yung sarili natin. Ano ba yung mga gift na binigay sa iyo ng Diyos? Gamitin natin. Huwag natin itago. Huwag natin ikahiya. Huwag kayong mahiya na gamitin mo yung gift na yun to the glory of God. Diba? And then in verse 11 to 12, sabi dito ni Paul, ibinigay niya na maging mga apostol ang ilan. Ang ilan ay maging mga propeta, ang ilan ay maging mga mangangaral ng ebanghelyo. At ang ilan na ay maging mga pastor at mga guro. Ito ay upang maging handa ang mga banal para sa gawaing paglilingkod at para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. And He Himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers for the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ. Okay? Isa na naman po itong medyo kailangan i-explain. Okay? So, sabi dito, He Himself gave some of the apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. So, dito, Paul, nilista niya yung 5 leadership gifts that Christ na binigay ng ating Panginoon sa churches. Apostles and prophets. So, siguro, lahat tayo nagtatanong, meron pa bang mga apostol? Meron pa bang mga prophet ngayon sa panahon natin? Okay? So, let me explain yung dalawang yun. Okay? I-explain ko so that malinawan tayong lahat. What is apostles? Meron pa ba? And what is prophets? Meron pa ba ngayong panahon natin? Okay, so again, Ephesians 4:11, sinabi dito yung apostles and prophets bilang parte of Christ's gifts o kaloob sa kanyang mga anak, sa mga naniwala sa Kanya, and even dun sa early church. But scriptures, yung salita ng Panginoon pinapakita that itong dalawang to, apostles and prophets, itong 2 offices na to, serve a unique, okay? Serve a unique, unrepeatable, foundational role doon sa pag-establish ng Christianity o establishing Christianity. Ibig sabihin, unrepeatable, hindi na pwedeng ulitin. Okay? So, paliwanag ko sa inyo. Tingnan natin carefully anong ibig sabihin. So, apostles, a foundation na hindi na pwedeng ulitin. Okay? Clear po tayo lahat doon. A foundation that cannot be repeated. Ano ba yung apostles? Okay? Ayan po yung, meron po akong sinulat dito yung mga verses. Okay? Para makita natin. Apostles. So, kapag apostle ka, yung capital A, apostles. Okay, una-una is you're personally chosen by Jesus. You want to see that in Mark 3:14. Okay? And then, kung isa kang apostles, a witness of the resurrected Christ, and that's in Acts 1:22 and 1 Corinthians 9:1. Listen nyo lang po. And then, given authority to lay the foundation of the church, Ephesians 2:20. And then, confirmed by miraculous signs in 2 Corinthians 12:12. So, yun po yung mga, bagay na kailangan na meron ka para ikaw ay maging apostles. Okay? So, personally, dapat commissioned ka by Jesus Christ. Binigyan ka ng authority to lay foundation for the church. Diba? Katulad lang, sino? Yung mga 12 apostles. Si Pablo, kasama dyan in 1 Corinthians 9:1. Ephesians 2:20, sinasabi niya, built on the foundation of the apostles and prophets. A foundation is laid once. Minsan lang. Parang gumawa ka ng building. Diba? Kapag gumawa ka ng foundation, isa lang. Minsan lang. Hindi mo pwedeng yung foundation, papatungan mo ng foundation. At foundation na naman. Hindi ka na matatapos. Hindi na matatapos yung building dahil puno ng foundation. Diba? Isa lang. Minsan ka lang maglalakad ng foundation. Hindi pwedeng paulit-ulit. So, wala na po
wala na pong foundational apostles ngayon. Yung capital A na apostles, wala na po. Pero meron po functional apostles, small apostles, small A na apostles. Ano yun? Pero hindi sila tinatawag na apostles. Okay? Sa Greek word, apostolos. Okay? Ibig sabihin, sent one. Missionary, church planter, pioneer, yung mga sinugo with authority para mag-start ng mga bagong ministry. Tulad ni Pastor Anthony. Diba? Si Pastor Anthony, he built this church. He has apostolic ministry. But hindi niya siya tinawag na apostle. Pero gusto niya siguro matawag na apostol. But, alam niyo naman si Pastor Anthony, I like that. Sabi niya sigurado. But hindi niya siya tinawag na apostol. Anthony, di ba? But a pastor. So, wala na pong apostles today. At wala na tinatawag na apostle dahil minsan lang nangyari yun. At ito yung mga requirements para maging kang apostol. So, meron po tayo, pagkaya ng sinabi ko, mga missionary, church planter, pioneer na sinugo para mag-umpisa ng mga churches. So, katulad po, makikita natin dito, katulad din na Barnabas. Barnabas called bilang isang apostol. Diba? In Acts chapter 14, verse 14. Isulat nyo na lang po. And then, si Epaphroditus. Epaphroditus ay tinawag din siyang apostles. Messenger. In Philippians 2:25. But they're not apostle with a capital A. There are just apostles. Katulad ni na Pastor Anthony, Pastor John, di ba? Na nagtatanim ng churches. Di ba? Sila yung nag-uumpisa ng mga churches. Hindi sila mga foundational apostles. But, ito, missionary leaders po sila. Okay? Missionary leaders. They're not apostles na tinatawag ng Apostol Epaphroditus. Di ba? They're not. Apostol Anthony. Hindi po. But missionary leaders, they're just, pastor also. Mga pastor din sila. But iba yung calling nila. Sabi ko nga, doon sa una, kaya sinabi ni Paul, meron tayong kanya-kanyang gift na binigay ng ating Panginoon. And that's their gift, na magtanim ng churches. Diba? So, there are pastors. Pastor din sila, but they have different gifts. Apostolic gift with a capital, a small letter A po. Okay? So in the functional sense po, merong apostolic o ministry still exists today. Like I said, church planter, pioneer, missionaries, movement starters. Pero hindi po sila tinatawag ng mga apostol. But wala na pong, in the foundational sense, wala na pong authority of the 12 apostles. At kasama po si Pablo. Wala na pong capital A na apostles ngayon. Okay? So, clear po tayo doon. Okay? We just wanna explain that para hindi po tayo nalito. Mamaya po, sasabihin ko. So, prophets naman po. Ito yung mga prophets, there are foundational layer din po. At hindi rin po ito continuing office. Hindi rin po ito nagpapatuloy. Bakit? Sino ba po yung mga prophets in the New Testament? Prophet na nag-deliver yung direct revelation sa ating Panginoon. Okay? Even doon sa Old Testament, instruction sa mga church bago pa yung New Testament. Okay? So, yung message that could be added and confirmed bilang scripture. So, bakit po wala ng prophets ngayon? Katulad ng early church. O katulad ng mga nasa New Testament. Dahil yung mga propeta po ay parte sila ng church foundation. Okay? Sabi sa Ephesians 2:20, built on the foundation of the apostles and the prophets. Okay? So, foundational office po, do not continue pagkatapos ng building ay may establish na. Hindi na magkukontinue yun. Katulad ng foundation ng isang bahay, ng isang building, kapag nalatag mo na yung foundation, hindi ko na pwedeng maglatag ulit ng foundation sa taas ng foundation. Di ba? Hindi na po pwede yun. So,
dahil alam natin yung mga propeta ay tumatanggap sila ng mga bagong revelation na nagaling sa Panginoon. But, ngayon po, sa panahon natin, kumpleto na po yung Bible. Di ba? So, wala na pong nakakatanggap ng revelation equal dun sa scripture ngayon. Dahil kumpleto na to. Kumpleto na po yung Bible. So, yung mga propeta, nagpo-provide sila dati ng mga salita. Di ba? Dun sa Old Testament. Nagpo-provide sila kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa mga tao. But ngayon, kumpleto na po ito. Kumpleto na yung Bible. So wala nang revelation. Once yung scripture ay kumpleto na, yung prophetic office po was no longer needed para sa doctrine and revelation. Diba? Hindi na kailangan. Yung prophecy in the New Testament era could be tested by the apostles. Sa New Testament to, kailangan merong apostles na magsabi, i-test nila yung prophecy na yun. Without apostles ngayon, sa panahon natin, wala nang authority remains na sino yung mag-judge sa mga new revelation. Wala na, di ba? Kasi wala nang apostles din. So, God has already spoken sa kanyang mga salita. Kumpleto na po yung Bible. Hindi na natin kailangan ng mga prophets o mga propeta. So, wala na pong biblical prophets ngayon dahil yung prophetic office was katulad ng apostles. Foundational po sila. Sila po yung nanguna, naglatag ng foundation. At hindi na po sila kailangan ngayon dahil kumpleto na yung ating salita o yung salita ng ating Panginoon. New revelation is no longer being given dahil yung scripture ay kumpleto na. Christ finished yung foundation ng doctrine. But believers, tayo, may still have a prophetic voice. Ibig sabihin, yung pagtuturo ng ganito. Diba? Pag-share ng salita ng Panginoon. A prophetic gift, spirit-given insight, para ma-apply natin yung scripture sa araw-araw na pamumuhay natin. A prophetic burden, ibig sabihin yung pag-call out ng kasalanan, yung calling people to Jesus Christ. Okay? Yun yung mga gift na binibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. But yung mga bagay na yun, hindi po sila office of the prophet, but ministry of proclamation. Okay? Yun yung pagkakaiba yun. So, ano ba yung sinasabi ng Diyos ngayon? Instead, even though yung mga office ng apostles, yung prophets, ay wala na, God still work powerfully sa mga pastor, sa mga teachers, shepherding, feeding, equipping, sa mga evangelists proclaiming the gospel, missionaries, church planters, as pa yung mga apostolic functions, hindi po apostolic office, okay? Mga preachers, believers with spiritual gift, speaking yung mga salita ng ating Panginoon with conviction. Okay? Yun po yung mga ginagamit ng ating Panginoon ngayon sa panahon natin. Serving the body na may pagkakaisa. So the Word of God now is final authority. And the Holy Spirit po empowers the church through Scripture. Bakit po importante sa church ngayon ang mga bagay na ito? Dahil it protects us sa mga false teachers. Okay? So, marami din kasi sa panahon natin ngayon claim to be apostles. Na sabi niya, apostle ako. Some claim that they are mga propeta na sinasabi nila mayroong revelation ng Diyos sa akin. Diba? Or nag-a-add sila ng mga doctrines. Claim an equal authority sa buhay nila. Minamanipulate nila yung mga tao above sa mga pinagsasabi nila, di ba? O people spiritually manipulate them. Nilalagay nila yung sarili nila above scriptures. Itong mga tao na to, ito ay napakadelikado po. It grounds us in the Bible. The church does not wait for new revelation. Dahil meron na po tayo, di ba? Kompleto na po. The completed word, the finished gospel ng ating Panginoon, yung eternal truth of Christ. Nakakatulong sa atin na mag-focus on the ministry at mag-continue na gawin yung ministry natin. So,
So the church must be built saan? Preaching, teaching, discipleship, evangelism, pastoral care, loving, unity o pagkakaisa. And again, apostles and prophets ay temporary lang po sila. Foundational offices for the early church. So pastor and teachers, evangelists, and spirit-filled believers, tayo continue to the work of Jesus Christ. Again, the foundation po has been laid. The structure is being built. Christ, siya pa rin po yung cornerstone natin hanggang ngayon. So, the encouragement sa atin, continue to honor, continue to pray, and support every church leadership. Dahil kailangan po natin sila. Tanggapin natin yung bawat kaloob ng may pagpapakumbaba. I-reject natin yung mindset that ministry belongs only sa mga professional na tao. So, Christ cares so much sa atin as bilang mga anak niya at sa kanyang church that binigyan niya tayo ng mga gift leaders para tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Para tayo ay maging mature, mag-flourish sa ating pananampalataya. So hindi tayo nag-iisa. God provides people to teach, guide, and encourage you. So like I said, we have all different gifts. Meron tayong iba-ibang kaloob. Gamitin natin yan. Gamitin natin for the glory of God. And in verse 13 to 14, sabi dito ni Paul, ito ay hanggang sa maabot nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ng kaalaman sa anak ng Diyos. Hanggang sa tayo ay maging sakdal, hanggang sa tayo ay lumaki na pinaka-sukat ng kataasan ng kapuspusan ni Kristo. Ito ay upang hindi na tayo maging mga bata na sinisiklot at tinatangay kung saan ng bawat hangin ng katuruan. Ito ay sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao at mga katusuhan ng naghahatid patungo sa mapanlinlang na kaparaanan. Till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ, that we should no longer be children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the trickery of men in the cunning craftiness of deceitful plotting. Sabi dito ni Paul. So, yung verse dito na sabi, till we all come to the unity of the faith and the knowledge of the Son of God. Diba? Napakagandang verse. So Paul dito describe niya yung goal of equipping tayo bilang mga Kristiyano. Pagkakaisa sa pananampalataya, unang-una. Kaalaman, deep knowledge sa ating Panginoong Jesus. Pangatlo, spiritual maturity. Okay? Pangapat, stability against false teaching. So yung apat na yun, ay importante sa atin bilang mananampalataya. So, sabi rin ni Paulo dito, mature man, ibig sabihin, fully developed person. So, God desire niya sa atin, believers, tayo ay lumago until ma-perfect natin, o not perfect, ma-reflect natin yung character and wisdom ng Panginoon sa buhay natin. Okay? That's what Paul saying here, a mature man. At in verse 14, warns us yung opposite naman. Di ba? Kung doon sa ibang verse, sabi niya, a mature man. Gusto niya tayo mag-mature bilang mga mananampalataya. Verse 14, winarningan niya tayo yung opposite na spiritual immaturity. Okay? So, be katulad ng isang bata. Sabi niya, tossed to and fro, and then carried by every wind of doctrine, deceived by the craftiness ng mga false teachers. Maturity protects us sa mga deception ito. Kaya inuna ni Pablo yung mature man, na mag-mature tayo sa ating pananampalataya para yung maturity natin sa ating pananampalataya, protektahan tayo from the deception ng mga kalaban. Okay? Yung alam natin yung katotohanan na mature tayo sa ating pananampalataya, maprotektahan tayo. Hindi tayo parang mga bata na manalilin lang ng maling katuruan. Dahil the early church, kinakaharap nila yung mga false teachers. Yung mga Ephesians dito, kinakaharap nila yung mga maling katuruan. Diba? Mga false apostles na nagtuturo, deceptive teachers, mga pagan na influences sa panahon nila. So Paul insisted that yung maturity protect the church sa mga confusion at error. So kung tayo
nagdidigdip tayo sa salita ng Panginoon. Alam natin, itong salita niya, mature tayo in our faith in Jesus Christ. Hindi tayo matatangay, hindi tayo malilito, hindi tayo, makukonfuse doon sa mga error na sinasabi ng mga false apostles o false teachers ngayon sa panahon natin. So, ano yung dapat natin gawin na sinasabi ni Pablo dito? We need to grow deeper in the Word of God. Lumago tayo sa ating pananampalataya at sa salita ng Panginoon. Hindi lang maging malawak yung activity natin, but deeper in the Word of God. Huwag tayong magpasway sa mga bagong trend ngayon. Lalo na sa panahon natin ngayon, lalo na yung mga kabataan, di ba? Not just them, but tayong lahat na yung mga uso sa mundong ito. Or even yung mga false prophecies. At yung mga katuruan na yung manipulation o emotional manipulation. Merong mga teaching ngayon na kumakalat about emotional manipulation. Yung turo nila about the emotional that they manipulate people by those teaching. Okay? So, maging aware tayo, but as a Christian, i-pursue natin yung Christ-like character. Unity o yung pagkakaisa, like I said, is not uniformity. But it is a shared faith in Christ Jesus. Ibig sabihin, is yung pagkakaisa natin, hindi naman kailangan na tayo yung mag-agree sa lahat. Diba? But again, it's about shared faith in Jesus Christ. Yung paniniwala natin sa ating Panginoon. Yun yung importante. Yung growth natin in the Word of God. Yun yung importante. So hindi tayo matangay ng mundong ito. Hindi tayo matangay ng mga, false teachers sa mundong ito. At mga maling katuruan. If tayo, we're growing in our faith in Jesus Christ. So huwag tayong mag-remain na mga baby, mga infant spiritually. Dapat mag-commit tayo to growth. Na tayo ay lumago sa ating pananampalataya. I-resist natin yung teaching na nagko-contradict sa Scripture, sa salita ng Panginoon. Maging vigilant tayo and grounded in the Word of God. Gamitin natin, if you have the gift of discerning, you can discern na mali pala itong ginagawa ko o yung teaching. Diba? So, use those gifts. Huwag tayong manatili ng mga baby sa pananampalataya. Grow. God desires sa atin yung maturity natin sa ating pananampalataya. Sabi niya nga, He will finish the work He began in you, in us. So the Holy Spirit guides us doon sa katotohanan and strengthen us against deception. And in verse 15 to 16, as we finish, sabi dito, sa halip, panatiliin natin ang katotohanan ayon sa pag-ibig, upang lumago tayo sa lahat ng mga bagay kay Kristo, na Siya ang ulo. Sa Kanya, buong katawan ay inupong at pinag-isa ng initustos ng bawat tugtong ayon sa sukat ng paggawa ng bawat isang bahagi. Kaya nga, ang paglago ng katawan ay gumagawa sa ikatibay ng kanyang sarili niya sa pag-ibig. In New King James it says, but speaking the truth in love may grow up in all things into Him who is the head, Christ, for whom the whole body joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does it shares, causes growth of the body, but for the edifying of itself in love. Okay? So, pinaka-importante dito, sabi niya, speaking the truth in love. So, yung buong katawan, joint, knit together, causes growth of the body. Sabi ni Pablo, di ba? So, yung maturity na sinasabi ni Paul dun sa verse 14, expresses itself doon sa dalawang powerful ways. Ano yun? Yung katotohanan na sinasabi natin na may pagmamahal. Sabi ni Pablo dito. And every part is doing yung share niya. Okay? So, speaking the truth in love. Kapag walang katotohanan at walang pagmamahal, no truth, and without love, ano yun? Napaka-harsh nun, di ba? Di maganda. Kapag
walang pagmamahal, at wala rin katotohanan, that's compromise. So, sabihin natin may pagmamahal pero walang katotohanan. That's compromising, di ba? So, kapag mayroong katotohanan na ginagawa mo ng may pagmamahal, yun yung tama. Okay? At yung focus ng paglago bilang mga Kristiyano is growing into Christ. Sabi ni Pablo, kung na siya yung head ng katawan. So we need as a Christian na tayo ay lumago in Christ Jesus dahil siya yung ulo ng katawan. Ang ating Panginoon controls yung nourishment and directs yung buong katawan. Verse 16, pinapakita niya yung napakagandang picture dito na yung buong katawan is joined together. Pinagsama-sama niya. Every joint supplies something. Sabi ni Pablo dito, every part, ginagawa niya yung share niya. Sabi ni Pablo, and the body grows. It builds itself. Saan? Sa pagmamahal. So ito yung church. Every member ay merong contribution. At every part ay essential. So, gamitin natin yung gift na sinasabi ng Panginoon na ibinigay niya sa atin, but not for recognition ng pagmamahal, but for the glory of God. I-encourage natin yung bawat isa to speak truth kindly. Nasabihin natin yung katotohanan, but we need to be kind. At suportahan natin itong church natin, not just by attendance, but by involvement. Ibig sabihin, use your gift. All of us here has a gift. Suportahan natin yung church natin. Hindi lang na susuportahan ko yung church ko, mag-church ako ng Wednesday and Sunday. No. Suportahan natin yung church natin by using your gift that God has given you. Yung health ng church depends hindi lang sa pastor, hindi lang sa mga leaders ng church, but every member, every one of you fulfilling yung role nyo dito sa church. It's not about me. It's not about yung mga leaders ng church na to, but it's all about us fulfilling yung gift na meron tayo. Nasa sa ating lahat yung health ng church na to. Hindi lang dahil dun sa mga pastor o sa mga leader ng church. It's tayong lahat. Nagiging healthy yung isang church because every one of us contributing for the health of the church, for the glory of God. Okay? Yun yung mahalaga. So alam natin lahat yung Ephesus is diverse. Diba? Growing church with spiritual gifts, but also meron din silang mga spiritual battles. Marami silang gift, diverse nga sila, sabi ni Pablo. But meron silang mga spiritual battles na pinagdadaanan. So Paul, tinuruan sila na, hey, sabi ni Paul, love at pagkakaisa will sustain your growth. Sabi niya sa mga Ephesus. Diba? So it's the same thing sa atin. Pagmamahal at pagkakaisa will sustain us yung ating paglago bilang isang church. So magmahalan tayo. Diba? Magmahalan tayo at magkaisa tayo to build this church together. Again, it's not about the pastors, the leaders, but it's all about us being united, being loving one another. Okay? So, again, speak the truth na merong compassion sa bawat isa. Maglingkod tayo. Gamitin natin yung role natin faithfully. Gamitin natin yung mga gifts natin faithfully. I-build natin yung bawat isa. Huwag natin silang i-tear down. But build them up. Build each other up. Do not tear them down. A loving church becomes a growing church. Yun po yung tandaan natin. So, stop being passive. O yung walang ginagawa. Yung mga parte po nyo matters in this church. Yung mga gift nyo kailangan ng church nito. So if hindi mo pa
nalalaman yung gift mo, o tinatago mo yung gift mo, o nahihiya kang gamitin yung gift mo. This is the time that God is speaking sa iyo. That use your gift for the glory of God, for the building up ng church niya. Okay? We need you. Kailangan ka namin dito sa church ng ating Panginoon. Speak the truth boldly. Sabihin natin yung katotohanan. But siyempre, na may pagmamahal. Gawin natin yung share natin. Hindi lang yung share ko, hindi lang share ng mga leaders dito, but do your share for this church. Share the gospel. Then, huwag nating hintayin pa yung iba na, hintayin ko muna si pastor bago gamitin yung gift ko. O kaya, hintayin ko muna yung kaibigan ko. Kapag nag-commit na siya, ginamit niya yung gift niya, doon ko palang gagamitin yung gift ko. O doon ko palang i-share yung gift ko. So don't wait for others to act first. Act first. Kayo. Diba? Tayo. So, we belong to a body designed by Jesus Christ. Kapag nag-contribute tayo, even doon sa mga maliliit na bagay lamang, Christ uses it para patatagin yung buong church. Hindi ka naman ibig sabihin na gamitin niyo yung gift niyo, magturo kayo dun sa harap. Hindi. Do it kahit ng maliliit na bagay lamang para sa Panginoon. Sabi nga, Christ, ginagamit niya yun. Jesus Christ uses yung mga bagay na maliliit na yan para patatagin yung buong church. Ang pagmamahal is the atmosphere in which spiritual growth thrives sa church. So, grow up. Stand firm. Let's build together itong church natin. So, again, Ephesians 4:7-16, tinawag tayo to a beautiful vision. Okay? A church empowered by grace. Grace. Equipped by godly leaders and godly members. United in faith. Grounded dun sa katotohanan at growing in love. And reflecting yung fullness ng ating Panginoon. So Christ, binigyan niya tayo ng grace. Gamitin natin yung grace na yun. Serving grace. Christ, binigyan niya tayo ng mga church leaders. Respond and grow to them. With them. Christ, tinawag niya tayo to maturity. Ipursu natin. Dig sa kanyang salita. Christ made us, you and me, part ng kanyang body. So serve with love. Maglingkod tayo ng may pagmamahal. So, ang tanong sa ating lahat, bago tayo matapos, are we using our gift or grace gift that God given? Sinasubmit natin, are we submitting to equipping and spiritual growth sa buhay natin ngayon? O are we pursuing yung pagkakaisa at maturity sa buhay natin? Nagko-contribute ba tayo sa pagmamahal at katotohanan to the body of Christ? So, again, I encourage all of you, commit ourselves to Christ's vision sa kanyang church. Tayo ay parte ng ating Panginoong Hesus doon sa kanyang victory. Growing body at tandaan natin na walang gift is too small for Jesus Christ. Walang believer, walang Kristiyano na insignificant, na walang purpose, di ba? O walang kwenta. No. Jesus Christ Himself empowers you and me. Tandaan natin yan. Ngayon, hanggang ngayon, He shapes us. He molds us. So, Jesus encourages this morning na join with me, with others, so that together we may reflect yung fullness ng ating Panginoong Jesus. As a Christian, we must walk confidently. Yung buhay natin mayroong purpose in God's kingdom. At yung grace niya is
still working until now sa buhay natin. Sa buhay mo. So, always pray, the Lord, build us into a mature, united, at loving church. Yun lagi yung pagdasal natin, reflecting yung fullness ng ating Panginoong Jesus to this world. Dapat ito yung laging panalangin natin. Lord, use me. Lord, build me into a mature, united, and loving church. O a loving person. Use me for your glory. Let's pray. Panginoon, salamat po sa umagang ito for encouraging us, Lord. Encouraging us to mature, Panginoon, in our faith. To continue to use our gift, Panginoon, to give you glory and praises. Panginoon, salamat po, Panginoon, Lord, binigay niyo kami ng mga kaloob sa buhay namin, Panginoon. Some of us nahihiya, some of us, Lord, still tinatago yung mga gift na yun. Lord, as you encourage us this morning, Panginoon, that gamitin namin yung mga grace na binigay mo sa amin. Lord, the serving grace, yung mga kaloob na binigay mo sa buhay namin, Panginoon. Lord, kailangan ka namin sa buhay namin. Hindi po namin magagawa yun without you. Give us the boldness, courage, and Lord, yung kalakasan para magawa namin yung mga bagay na yun. So salamat po this wonderful morning you've given us. May you continue to lead us, Lord, in your path. Continue to guide us wherever we go this day. We love you, Lord, and we praise you. In Jesus' name we pray. Amen. So read your Bible, say your prayers, and love one another. Love you all, guys. Let's stand and worship the Lord. Restore every heart.
pagpalain niyo, Panginoon, Lord, sa mga salitang narinig namin, Lord, gamitan namin nga, pagdating namin, Lord, nga kayo, mabuti, Panginoon. And we pray, O Lord, God, gamitin namin lahat ng malong niyo sa bawat sa amin, O Lord,